Magandang araw sa lahat. Sa araw na ito ating pong pag-aralan ay patungkol sa isang leader ng dating daan na si Brother Eli Soriano, na tinitiran niya po ang isang iglesia na baptist o isang denominasyon na baptist. At atin po siyang i-refute, mga kapatid, dahil ang kanyang sinasabi ay walang kabuluhan. At makita rin po natin dito, mga kapatid, na kung paano ay ang kanyang turo ay maling interpretasyon po ng salita ng Diyos. At i-repeat po sa natin at makita rin po natin dito na siya po talaga ay nadaya o na-deceive ng dyablo para mangdaya rin po sa mga tao, mga kapatid. Marami po siyang nadala at hindi ko po alam kung saan niya po dadalhin yung mga taong nadala niya po, dahil siya mismo ay hindi niya alam ang kanyang kaligtasan o ang kanyang katiyakan ng kaligtasan, o hindi alam kung saan siya pupunta kung mamatay siya. So mga kapatid, sa araw na ito, i-like nyo po yung video natin, ibahagi sa iba, at sundan nyo po, mga kapatid. So I hope na mayroon kayong matutunan patungkol sa salita ng Diyos, katotohanan, dahil ang katotohanan po ay magpalaya sa katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti. Abay, anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag, nasa ebanghelyo yon. Inalis lang, mga baptist. So, maliwanag, mga kapatid, na ang kaligtasan na tinuturo ni Brother Eli Soriano is hindi pananampalataya, kundi pananampalataya na may kasamang gawa bago ka maligtas. So, hindi totally magtiwala sa kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Pero iba yun sa tinuturo ni Apostol Pablo na ebanghelyo na makaligtas sa tao. Basahin ko po sa inyo ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 1 hasta sa verse number 5. Sabi sa verse 1, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you." So ito po yon, mga kapatid, pinapahayag ko po sa inyo yung ebanghelyo na aking tinuturo, which also ye have received and wherein ye stand. Na aking tinanggap yung ebanghelyo ito at aking tinatayuan, sabi ni Apostol Pablo, by which also ye are saved. At sa pamamagitan ng ebanghelyong ito, ako'y naligtas. Meaning naligtas si Apostol Pablo sa pamamagitan ng ebanghelyong ito. Pero si Eli Soriano ay hindi pa daw ligtas. If we keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. No? Kung ito ay yung isinapuso, isiniisip, at kung hindi ganon, naniwala kayo na walang kabuluhan. In verse 3, ano bang klaseng ebanghelyong itong ipinahayag ni Apostol Pablo at nakaligtas kay Apostol Pablo? Ito po yun. In verse 3, "For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was rose the third day according to the Scriptures, and that He was sent of Cephas, them of the 12. After that He was sent of above 500 brethren, at once of whom the greater part remain unto this present, but some are falling asleep." So maliwanag ang sabi ng Bible, mga kapatid, na yung ebanghelyo ng kaligtasan, ito po yung sa pamamagitan ng gawa ni Kristo Jesus sa atin. No? Na kung paano si Kristo Jesus ay siyang nagsakripisyo, namatay sa krus ng Kalbaryo, nagtigis ng kanyang dugo, meaning nagbuhos ang kanyang dugo doon, how Christ died for our sin according to the Scriptures, at siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. At yan po yung tinuturo ni Apostol Pablo. At yan pong ebanghelyong makaligtas. Pero ang sabi ni Brother Eli Soriano, kailangan pa daw ng good works. No? So, pero hindi na po maganda yung good works, mga kapatid. Pero hindi po yan kasama sa ating kaligtasan. Sabi pa ng another pahina sa Bible, sa Ephesians chapter 2, beginning verse number 8 hasta sa number 9,
For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi dito sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Yung biyaya dyan mga kapatid ay walang iba kundi si Hesus Kristo. Siya yung biyaya ng Diyos Ama para sa atin, na sa pamagitan ng ating pananampalataya, at hindi po ito sa pamagitan ng inyong sarili. At ito'y regalo ng Diyos. So meaning, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos, at ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Sabi sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamagitan ng inyong mga gawa, kaya ang sino man walang pwedeng ipagmayabang. Bakit? Bakit hindi sa ating gawa tayo'y maligtas, mga kapatid? Bakit hindi sa religion na tayo ni Soriano tayo maligtas? Dahil tayo po'y mayabang. Ang tao po ay likas na mayabang, mga kapatid. Ang tao po ay likas na makasalanan. Kaya nga, maligtas po tayo, hindi po sa paraan natin, kundi sa paraan ng Diyos. Sa biyaya lamang at habag ng Diyos. At ito'y regalo ng Diyos. At tandaan natin, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay matagpuan mo lamang kay Kristo Jesus. At ang buhay na walang hanggan ay gift of God, meaning regalo ng Diyos. At kapag regalo ito ng Diyos, hindi na po ito binabawi, mga kapatid. Sabi pa ng Bible in Romans chapter 6 verse 23, sabi diyan, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang death po diyan, mga kapatid, is eternal death in the lake of fire, no? Kamatayan na walang hanggan sa lawa na naglagablab na apoy at asupre. At yan po yung ikalawang kamatayan. Yan po yung penalty ng ating kasalanan. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So meaning, yung buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos Ama para sa atin. At matagpuan mo lamang sa kay Kristo Jesus. So meaning, pag maangkin mo yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan ay tinutukoy dyan, mga kapatid. Langit po yan, mga kapatid. Kaya nga si David, masasabi ni David na siya, I will dwell in the house of the Lord forever. All the days of my life, I shall dwell in the house of the Lord forever. In Psalms 23 verse 6, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Bakit ganun yung confidence ni David? Why? Because alam niya, naligtas niya siya. Alam niya na siya ay anak ng Diyos. Alam niya na meron siyang buhay na walang hanggan. At ganoon rin po kami, mga kapatid. Kami na mga tumanggap sa Panginoon, kami na mga nanampalataya sa Panginoon, alam namin na kami ligtas na. Dahil yan sabi ng Bible. Kaya kalukuhan yung sinasabi ni Soriano na maligtas, hindi po daw alam yung kaligtasan mo. Kalukuhan yan, kapatid. Kasi ang Biblia mismo ay nagtuturo sa atin na kapag ligtas ka, iligtas ka na. Sabi nga ng Bible in John chapter 10 verse 27, maliwanag ang sabi diyan na walang makaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng Bible in John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. No? Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at sinusunod nila ako, and I give unto them eternal life. No? Binibigyan po sila ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay hindi po yan matagpuan dito sa mundong ito, kundi sa langit po yan, mga kapatid. No? At sabi nga ng Bible in verse 28, and I give them an eternal life, and they shall never perish. Hindi mapahamak yung mga taong anak ng Diyos, yung mga taong nanampalatay kay Kristo Jesus. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya kalukuhan yan na kapag anak ka daw ng Diyos, posible daw na mawala yung pagkaanak mo ng Diyos. Isabi dito ni Hesus Kristo, mismo si Soriano, kinakalaban niya po yung salita ng Diyos. Isabi dito ni Hesus Kristo na neither shall any man pluck them out of my hand. Wala na pong ibang tao o sino mang taong makaagaw sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 29, my Father which give them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand.
So meaning, kapag ikaw ay ligtas, kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo Jesus, kapag binigay mo ng buong buo ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus, so meaning ikaw ay hawak ng Diyos Ama, hawak ng Diyos Anak. Meaning hawak ka ni Kristo Jesus at hawak ka ng Ama. At ang another passage sa Bible, in Ephesians chapter 1 verse 13, hindi lang yung Ama, yung Anak yung may hawak sa iyo, but natatakan ka pa ng banal na espiritu. Sabi ni Soriano, pwede daw maalis yung banal na espiritu sa iyo. No, once na gumawa ka ng kasalanan. So, as tao, bilang tao, makagawa tayo ng kasalanan, kapatid. Pero tandaan natin na God is faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. At kung ikaw ay tunay na ligtas, merong pagkabago ng iyong buhay. Yan. Good works will follow, no? Gumagawa ka na ng mabuti kasi ligtas ka na. Hindi na gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Yan yung kamalian po ng ating kaibigan na si Soriano. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13, in whom we also trusted, after they heard the word of truth, the gospel of your salvation. What is the gospel of salvation? Yun yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 as to sa 5. In whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sabi dito, after na ikaw ay nanampalataya, natakan ikaw ng banal na Espiritu. So meaning, meron kang tanda ng banal na Espiritu, mga kapatid. Yung banal na Espiritu ay nanahan sa iyong buhay. At kailanman ay hindi po yan mawawala. Tandaan mo yan, mga kapatid. Kapag anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, uwi ka sa tatay mo pag mamatay ikaw. Saan yung tatay mo nakatira? Sa langit. Kung sa diablo ka talaga, anak ka ng demonyo, sabi sa John 8:44, anak ka ng demonyo, bilong ka talaga sa demons. Kasi, una, hindi mo tiyak yung kaligtasan mo. Pangalawa, saan mo dadalhin yung mga tao kapag ikaw mismo hindi mo tiyak yung kaligtasan mo? Ikaw mismo hindi mo alam kung paano ka maligtas? Saan mo dadalhin yung tao? No? Na ikaw mismo ay walang katiyakan ng kaligtasan. So I hope na maunawaan mo ito at sana mabasa mo. At tandaan mo, Ili Soriano, na yung mabuting gawa mo ay isang basahang marumian sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi po yan katanggap-tanggap. Sabi nga na Isaiah 64. Iwan ko kung nabasa mo ito. Sabi dito sa verse 6, but we are all as unclean thing. Katulad tayo ng isang maruming bagay, and all our righteousness are as filthy rag. At ang ating mabubuting gawa ay katulad na isang basahang marumi. And we all do fade asleep, and iniquities like the wind have taken us away. Ganun ka, Brother Ili Soriano. Yung mabubuting gawa mo ay katulad ng isang basahang marumi sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po yan katanggap-tanggap. Sabi ng Biblia, sabi ng Bible sa James chapter 2 verse 10, whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty at all. No? Ang sino mang nag-iingat sa buong kautusan pero hindi nasunod ang isa kautusan, ang lahat ng kautusan is hindi na nasunod, o meaning nasaway niya o nagkamali na siya. Why? Because they did not follow the whole point of the law, and he is guilty of all. So once na merong isa kang nilabag sa Biblia, guilty ka na sa lahat ng kautusan ng Panginoon. So ang tanong kasi, Brother Eli Soriano, nasunod mo na ba yung Biblia? So kung hindi pa, you are guilty at all. Meaning hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Basaang marumi ka sa harapan ng Panginoon. Kaya you need a Savior. You need Jesus Christ. Kailangan mo si Kristo Jesus. Kailangan mo yung dugo ng ating Panginoong Kristo. Tandaan mo, Eli Soriano, wala pong ibang daan papunta sa langit, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Sa Kristo lamang tanging daan sa langit. Maliwanag sabi ng Bible in John 14:6, Jesus said unto him,
I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father but by me. No, siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang sino mang taong makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ay kung gusto mo sa langit, Suryano, kailangan mo si Kristo Jesus. Kailangan mo magsisi ng kasalanan at manampalataya ng totoo kay Hesus Kristo sa ginawa niya sa iyo. Siya'y namatay at muling nabuhay at siya'y babalik muli para kukunin yung kanyang mga anak. Yung mga anak ng Diyos. Yung mga taong nanampalataya sa Kanya. Yung mga taong umaasa lamang sa Kanyang biyaya at habag. So tandaan mo, hindi ka maligtas sa pamamagitan ng iyong religion na kinakatayuan ngayon. Hindi ka rin maligtas sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Tanging makaligtas sa iyo, walang iba kundi si Hesus Kristo. Dahil wala pong sinabi sa Bible na tanging paraan ng tao ang siyang makadala sa Kanya sa langit, kundi yung paraan lamang ng Diyos. Tanging si Hesus Kristo lamang ang makadala sa ating sa langit, wala nang iba. Yan mo yung mga kapatid, huwag po tayong paniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao na maligtas ka sa pamamagitan ng gawa mo. Basahang marumi nga yung gawa mo. Kaya nga dahil hindi katanggap-tanggap yung gawa mo, yun yung ginawa na. Kaya nga si Hesus Kristo mismo yung bumaba dito sa lupa para tayo iligtas, para tayo abutin. Kasi hindi tayo makagawa ng hagdan papunta sa langit. Kung gusto mong pumunta sa langit, Suryano, hindi ngayon, gagawa ka na ng hagdan para makaakit ka sa langit. No? Pero hindi mo kaya yung gawin kasi ikaw ay isang makasalanan. At dahil ikaw ay makasalanan, kailangan mo ang tagapagligtas. At ang tanging tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siya lamang. Siya lamang. Wala na pong iba. Salamat. So I hope na maintindihan mo, no?